Isang lasing na driver ang sumagasa sa dalawang magkapatid at tumakas ng hindi lumingon. Grabe, huhulihin ba ako? Kapag nasa likod ka ng sasakyan, Ay, grabe. Nakamatay ang aksidente, isang kapatid ang nasugatan, isa ang namatay. Saan naganap ang aksidenteng ito? Hindi ko nga alam kung saan ito nangyari. Hindi ko na rin maalala. Ito ang Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ayon sa mga saksi ng nakamamatay na banggaang ito, hindi man lang huminto, nagpreno o nagtangkang tumigil ang sasakyang ito. Ayon pa sa medical examiner, nang mabangga ng sasakyan ang isa sa mga biktima, umaabot ito ng hindi bababa sa 80 milya bawat oras. Ay, may nabangga. Sobrang grabe ba? Makikita sa body camera video ang resulta ng hit and run noong Setyembre 22, 2024. Sina Delisha at Tally Sedanmore magkapatid ay tumatawid sa North 76th Street sa Milwaukee, Wisconsin. Pagkatapos, may isang driver ng puting kotse na mabilis na dumaan sa kalsada. Parehong nabangga ng kotse ang magkapatid. Ayon sa Milwaukee County Medical Examiner, ang sasakyan ay tinatayang 80 milya bawat oras nang mabangga si Talise at maitapon siya ng 50 hanggang 75 talampakan. Namatay agad si Talise sa banggaan habang nabalian ng buto ang kapatid niyang si Delisha. Sabi ng reklamo, nakita ng mga saksi na pahilaga tumakbo ang puting sasakyan matapos banggain ang magkapatid, pero hindi sinuri ng driver ang kalagayan nila. Pagkatapos, sa isang bahagi, iniwan ng driver ang kanyang sasakyan at sumakay sa passenger seat ng isa pang sasakyan. oo nga, ibig kong sabihin, hindi pa talaga kami nakaranas ng ganitong klase ng bagay. Sana ipaalam nila sa'yo kung may balita na. Ayokong iniiwan ng anak kong lalaki na mag-isa sa kahit sino. Wala akong pinagkakatiwalaan. Kahit pa sila ay mapagkakatiwalaan, hindi pa rin ako nagtitiwala sa kahit sino. Kinilala ng pulisya ang babaeng pasahero bilang si Stephanie Sykes na napatunayang siyang hinahanap na suspek. Hindi ko talaga maintindihan ng mga taong to. Yung mga nagsasabing wala sila sa Demokratikong Partido pero kalaban pa rin natin. At ang mga tao sa mga nagsasabing para sila sa demokratiko, hindi, laban sila sa atin. Hinahayaan nilang abusuhin tayo at Hinahayaan ng mga puti na dukutin ng tao para sa organo at hindi ko itatanggi ang mga sabi-sabi. Oh, that's my sister. Okay. Kailangan mong bumalik sa kotse mo. Kailangan kong pumasok sa sasakyan ko? Bumalik ka doon. Tara na mga kaibigan. Ay, I just said, you good? Bawal mo na ang mag-park ngayon. Kung gusto nila ako, sabi ko, balikan mo ako, hintayin mo lang ako sa bahay ni mama mo, bro. Sila, ako hindi ganon. Iusog mo ang kotse mo. Boy, car! Huwag mong isali ang sarili mo sa kahit ano. Sige, saan ko ba ito iuusog? Kasi tinitingnan ko... Punta tayo sa akin. Wala namang parking, di ba? Pero hindi ka pwedeng pumunta dito, ha? Kasi sinabi ko na sa'yo na huwag. Puntahan mo na lang ang telepono niya. Lumabas ka. Sana huwag na lang niya akong idamay. Opo, ma'am. Tama yan. Gusto mo bang iwan ang bag mo sa... Ilalagay kita sa likod na upuan? Grabe, diniditini ako. Kapag nasa likod ka ng upuan. Ay, grabe. Hanapin ka muna bago bumalik, ha? Lumakad ka papunta doon. Parang bakit ako pinipigilan? Sige, bakit ako pinipigilan? Pasensya na, hindi ko nakuha ang pangalan mo. Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Malinaw, hindi naman mahalaga. Pinipigilan ako. Mga itim na tao na nagiging marahas. Kaya hahanapin kita. Pagkatapos, sasakay ka sa squad, sige? Wala namang halaga ang mga karapatan ko, di ba? Mga itim na tao na naglalakad-lakad. Right, man. The time is like that. It does not know. What for the right man all my time. Tingnan kita dito, ha?
Pwede mo ba akong kapkapan? Hindi, ako dapat mauna. Hindi, kailangan mo akong kapkapan sa harap ng camera, bro. Lahat ng mga camera namin ay patay na. Sige, gawin mo mismo sa harap ng camera. Mismo sa harap ng camera. Pakiramdam ko parang ako. Uy, relax lang, okay? Gawin mo yan sa harap ng camera, ma'am. Pakiramdam ko. Sandali lang. So, nilalabag mo ba ako? Nandito ka lang na parang walang ginagawa. Isa lang yan para sa braso ko. Ibuka mo ang mga paa mo para sa akin. Ibuka mo ang mga paa mo. Hindi ko. Ibuka mo ang mga paa mo. Hinahawakan mo ba ang ari ko? Ibuka mo ang mga paa. Dahil kasi parang ikaw. Hindi ako sangayon. Sinasaktan niya ako. Hinahawakan niya ang ari ko. Hindi, ayokong hinahawakan mo ang ari ko habang naghahanap ako. Hindi ako komportable. Tawagin na lang natin paghahanap ito. Kailangan mo. Hindi ito tungkol sa pagiging komportable. Laban ito sa aking mga karapatan. Sige, kailangan nating tanggalin ang sapatos. Kailangan tanggalin ang sapatos, okay? Dahil ikaw ay Yuk ng babae, ikaw ay... Hindi, wala akong pakialam. Alam ko, mas gusto mo talagang magtrabaho para sa puti. Hindi, siya ay... Sige, walang sapatos. Ilagay ang mga sapatos sa likod. Mukhang hindi apektado si Stephanie sa pinsala at mga buhay na nasira niya. Dahil, tandaan, sa puntong ito, patay na si Talise Danmore. Inilipat sa ospital ang kapatid niyang si Delicia. Ayon sa investigador, pinasubok si Stephanie sa field sobriety test pero sinabi niyang, hindi ko kaya ito. Tumanggi siyang magpa-blood test. Ngunit matapos maglabas ng warrant ang hukom, kinuha ang kanyang sample. Lumabas sa toxicology report na ang kanyang BAC ay 0 tuldok 81 bahagyang lampas sa legal na limit. Pagkalipas ng ilang oras at malinaw na ang isip ni Stephanie, alas 5:55 ng hapon panahon na para makipag-usap siya sa detective. pwede ba kitang tawagin Stephanie? Alam mo ba kung bakit ka inaresto? Oh. Ayon sa reklamo, dati nang nagkaproblema si Stephanie sa pagmamaneho ng lasing. Noong ika-7 ng Oktubre, 2009, nahatulan siya dahil sa pagmamaneho habang lasing. Nahatulan siya sa parehong kaso noong ika-22 ng Pebrero, 2011, ika-21 ng Marso, 2011 at ika-24 ng Agosto, 2012. Noong panahon ng hit and run, may umiiral siyang restriksyon sa lisensya. Bawal magmaneho kung may alcohol sa katawan na higit sa 0.02. Nagkaroon ako ng 4 na kaso ng pagmamaneho sa ilalim ng impluensya mula pa noong 2012 at magastos ang mga yon. Kaya nadismaya na lang ako at sinabi ko, bahala na tol. Hindi pa huli para bumalik dito. Sige. Pakiramdam ko huli na ngayon. Sige, ayusin natin to. Alam mo malinaw na nakita kong may emosyon ka, tama? Oo, parang sira na ang buhay ko at pati ibang tao mo. Hindi ko nga alam kung ano talaga ang nangyari. Nagtanong ako sa mga pulis pero ayaw nilang magsabi. Ang sabi lang nila ay hit and run. Sige, tara, alamin natin to. Ayos ba? Pag-uusapan natin yan. Ayos lang. Hindi ka naman mukhang masamang tao. Anong nangyari kahapon? Ayusin na lang natin to. Kagaya ng sinabi ko, hindi ka naman mukhang masamang tao. May mga pagkakamali sigurong nagawa kagabi. Ngayon, alamin natin kung paano natin malalampasan to, kung paano natin maayos to ngayon. Bakit hindi mo ikwento kung ano yung nangyari nung inaresto ka ng pulis? Wala akong maalala hanggang sa punto na ang natatandaan ko lang ay nasa kotse ako kasama ang nanay ko at sira na ang kotse ko. Sige. Nagtataka ako kung bakit ako inaaresto. Sabi nila may hit and run. Ako naman parang hit and run daw. Tapos parang nawawala ako sa ulirat paulit-ulit. Tapos gumaan ang pakiramdam ko nung nakuha ko yon. Ano nga ba yon sa presinto? Sinabi nila na nasa ospital sila. Tinanong ko kung ayos lang sila at sinabi kong di ko maalala ang kahit ano ron. Parang hindi ko talaga maalala, parang nawalan ako ng malay. Parang kapag sobra akong uminom. At noon, parang doble-doble pa ang shots namin. Kaya sinabi mong uminom ka kahapon? Nagsimula kami mga alas 7 ng gabi. Alas 7. Mga beer. Saan? Sa bahay. Sa bahay mo? Oo. Sa Green Tree? Oo. Sige. Para saan? Basta. Minsan ginagawa namin yon tuwing ibang weekend. Nag-iihaw lang, kumakain. Sige. Umiinom sila ng alak at pagkain. Ang pinsan ko, Sino kasama mo kahapon sa bahay? mga kapatid ko at ang pinsan ko. Kapatid mo? Oo. Tapos
Kapatid ng kuya ko, ibig kong sabihin, kapatid ko at kapatid ng anak kong babae. Sige. So alas 7, sabi mo pupunta ka. Umiinom ng beer. Bukang beer. Nasa Odelo yon. Ano pa? Bote lang? Lata? Salamin na bote yon. Bote. Oh. Ilan ang nainom mo? Siguro 2 o 3. 2 o 3? Oh. Mahilig ka ba uminom ng beer? Oh. Sige. Ayos lang ako. Pero, Tapos may nangyari pa. Sabi mo may dinala silang tao tungkol. Tequila? Habang nasa bahay ka pa sa Green Tree. doon lang kami nagsimulang uminom. Parang dire-diretsong tagay na ba? Tagay ng tagay. Sige. So, yun ang dahilan kung bakit ka nalasing. Ilang tagay ang nainom mo? Hindi ko na alam. Sa tingin ko halos lahat ng bote ubos na. Ilan bang bote meron doon? 1 feet at 2 pinta. Ng tequila? Oh. Sige, hindi ka naman sobra uminom mag-isa. Hindi ako uminom. Sige. Sunod-sunod naming ginagawa yon. Sige, mga 2 o 3 hotel beer. Tapos, Nakainom ako ng hindi bababa sa 5 shot. 5 shot ng tequila gamit lang regular na shot glass. Hindi, ganito sila kataas. Parang double shot. Oh. At doon mo mararamdaman. Madalas akong nawawalan ng malay pero hindi naman ako laging nagkokotse. Kaya ayos lang. Sige, may nangyari nga nun. Sasakyan mo ba yun? Oh. Sige. So malinaw na ikaw ay nasa kotse ng maaksidente, tama? Oh. Alam mo ba na may mga video, di ba? Ng lahat ng nangyari at nasinundan ang kotse mo pagkatapos ng aksidente? Wala akong maalala. Sige. Sino yun? Ako yan. Ikaw yan, di ba? Kayo ito, upuan ng driver ng kotse niyo. Okay? Sige, malinaw naman, alam naming nasangkot ang kotse mo sa isang aksidente, di ba? At hindi naman. May tinawagan ka ba sa telepono? Hindi. Involved in an accident? Hindi ko nga maalala. Sige. So, ito sa malapit sa... Nakatira ka mismo sa 78 at Green Tree. Nasa 76 na kalsada ito. Sa video kitang dumaan ang kotse mo sa 76 at Good Hope. Diba? Walang ibang tao sa kotse. Hindi, sa tingin ko hindi. Marami sa gabing iyon na nakamamatay, hindi matandaan ni Stephanie. Hindi ang pagmamaneho, hindi ang pag-alam kung saan siya pupunta, hindi ang paghinto sa gilid, at hindi rin ang sandaling nabangga niya ang 2 magkapatid na babae na simpleng tumatawid lang sa kalsada. Saan ka pupunta noon? Hindi ko alam. Kaya sumakay ka sa kotse at nagsimulang magmaneho. Hindi ako nagising, nawalan ako ng malay. Parang ganun ko nakuha yung ilan sa mga kaso ko ng pagmamaneho sa ilalim ng impluensya. Nagising na lang ako sa presinto. Anong nangyari? Sabi nila nabangga mo ang kotse. Tama. Hindi ko nga maalala. Naalala mo bang umalis ka kagabi? Hindi. Hindi mo yun naalala. Hindi. Sige, kasi sinabi mo sa isang tao na nasangkot ka sa isang aksidente. Oo, pero wala akong maalala. Sino ang una mong nasabihan na na-aksidente ka? Di syempre. Nandun ang nanay ko, siguro siya ang tinawagan ko. Nanay ko yan. Nanay mo yan. Oo, pero hindi ko na maalala yon. Ang huling naaalala ko ay sumakay ako sa kotse ng pulis at umalis para kay nanay. Halata naman ibig kong sabihin may bubog sa buhok mo. Meron ba? Hindi ko maalala. Ang ibig ko lang sabihin, huminto ka rin sa dulo, di ba? Naalala mo ba yun? Hindi. Hindi. Sige. Naalala ko lang na sumakay ako sa likod ng sasakyan ng pulis. Tapos nagsimula na akong mawalan ng malay at bumalik ulit. Hindi ko talaga naaalala ang lahat hanggang sa kausapin ko na yung pulis na nakaupo sa kanilang truck. Habang matagal akong nakaupo, parang oras na ang lumipas. Nandiyan ka na pala. May itimbang sasakyan ng nanay mo. Oh. Sige, kasi ikaw, tawagan mo na lang yung nanay mo para sunduin ka. Tama, paano makakarating doon si nanay mo? Nagmamaneho siya.
Alam ko, syempre naman, ang tinatanong ko, paano niya nalalaman kung nasaan ka? Siguro, nasabi ko sa kanya. Hindi, sa totoo lang, hindi ko talaga maalala. Sinabi mo na nga, kasi kinakausap ng mga pulis ang nanay mo. Dito tayo dapat pumunta. Ilalagay ko ang kanang kamay ko sa Biblia. Talagang hindi ko maalala. Nangako ako, hindi ko talaga maalala. May kasaysayan ako ng pag-blackout. Alam ko, pero hindi mo pwedeng. Hindi ko dinadahilan ang nangyari. Walang dahilan para doon. Hindi ko kayang bigyan ng dahilan yon, pero talaga hindi ko maalala. Sige, alam mo ba? Ang kotse mo ay nakita ng maraming saksi na tumatakbo ng mabilis. Sige? Hindi ko ito ginagawa-gawa lang. Sige, ang tanga ko. Hindi ko alam kung bakit ko gagawin yon. Sige, ang ibig kong sabihin. Matagal na mula nung huli akong gumawa ng kalokohan na ganyan, uminom at nagmaneho. Sige, naalala mo ba na umalis ka ng bahay kagabi? Hindi. Hindi mo naaalala na umalis ka ng bahay? Wala akong dahilan para umalis. Alam ko, pero ikaw ba talaga? Kasi babalik ulit ang mga pulis sa bahay ng nanay mo. Sigurado kang doon ka talaga. Oo. Nakipag-usap ka sa kanila at malamang nakita ka nilang umalis. Tama ba? Nakita ka ba nilang umalis? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi ko maalala na umalis ako. Sige. Ang tanging tao na hindi umiinom ay ang nanay ko. Umalis ba ang nanay mo gamit ang kotse mo? Hindi ko alam. Sige. May sarili siyang kotse. At nakapangalan sa iyo ang kotse, tama ba? Oh. Kotse ng isang tao at ikaw lang ang nagmamaneho ng kotse na yon, tama ba? Matagal nang hindi ko pinapagamit sa iba ang kotse na yon. Hindi mo pinagamit sa kahit sino. Matagal na talaga. Gaano katagal ang matagal na? Ilang buwan na ang lumipas. Buwan, sige. Kumpleto ba susi mo para dito? Isa lang ang susi ko. Isa lang talaga ang susi nito at syempre nasa iyo na. Mhm. Sige. Kailangan nating malaman ang nangyari. Gusto ko lang marinig ang panig mo. Nagkamali ka ba? Sana nga, Nakipag-away ka ba? Saan ka pupunta? Kasi hindi dapat kasama ko ang mga anak ko sa bahay. Palagi kong iniisip kung paano ito makakaapekto sa kanila at paano ko nagulo ang buhay ng iba. Hindi ko alam kung ang mga tao... nakita ka nilang bumaba mula sa upuan ng driver. Alam mo yun, di ba? Itong taong ito, siya ang kumuha ng mga litrato mo. Bumaba ka mula sa upuan ng driver kasi ang kotse mo may mga saksi. Kuna ng plaka mo. Ayos ba? Tapos nahanap nila ang kotse. Hindi ba ako agad huminto sa gilid? Hindi. O sige, naalala mo bang hindi ka agad huminto sa gilid? Wala akong naaalala. Talagang hindi ko naaalala na nagmaneho ako. Sige. Sa totoo lang, hindi ko talaga masasagot yan. Pangako, hindi ko talaga kaya. Yung kotse ba na yun ay nakaparada lang sa bahay niyo sa Green Tree? Oh. At ikaw lang ang may susi nito. Oh. Sige. Tapos anong oras ka? Ibig kong sabihin, naaalala mo ba kung anong oras ito? Ang kotse mo na sa video mga alas 10 ng gabi. Yun na nga ang sinasabi ko. Kung susubukan mong kumuha pa ng alak or kung sinusubukan mong lahat ito, dito ka. Saan nangyari ang aksidenteng ito? Hindi ko nga alam kung saan ito nangyari, man. Hindi ko na rin maalala. Sa 76 na kalye, malapit sa Clinton. Malapit sa Clinton? Oo. Alam mo ba kung nasaan ang AutoZone? Oh. Dito yon, okay? Dito nakapark ang kotse mo, dito mismo. Kalahating milya. Clinton, nandito ang kotse mo. Saan nga ba ako papunta? Una, pumunta ka sa Browning Road. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi mo naman kinontra pero sinabi mong uminom ka ng 2-3 beer at 5 double shot ng tequila tapos nawalan ka ng malay. Sasabihin ko na sa iyo ngayon, nakabangga ka ng 2 tao. Nakabangga ako ng 2 tao? Ayos lang ba sila?
Binigyan ako ng opisyal ng isang pirasong papel at sinabi niya, meron akong isang hit and run yon na naging sanhi ng pagkamatay. Pero sinabi sa akin ng isa pang opisyal na hindi siya namatay. Nasa ospital pa raw yung tao. Yun ay dahil dalawa sila. Hindi ko nga alam kung paano ko haharapin yon. Hindi ko naman iniisip na masama kang tao. May problema ka ba sa pag-inom? Nagpa-assess ako tungkol sa alak nung Martes sa Benedict Center. Pupunta ako ulit ngayong linggo. Ngayong darating na linggo? Oh, Gaano ka kadalas uminom ng alak? hindi naman sa ganun. Kapag umiinom ako, hindi ako makapagpigil. Umiinom ako para makalimot sa nakaraan hanggang sa magising na lang ako. Parang ano nang nangyari? Kaya ka umiinom hanggang mawalan ng malay. Bakit? Hindi ko alam. Sa tingin mo ba meron kang Namamana sa pamilya. friend? Narinig ko na yan. Sa tingin mo ba may problema ka? Problema sa pag-inom? Oo. Oo. Gusto mo bang humingi ng tulong? Lalo na kapag may mga problema. Gusto mo bang humingi ng tulong para doon? Oo. Kaya nga pupunta sana ako sa Benedict Center. Saan ka pupunta nung umalis ka sa bahay ninyo? Hindi ko alam. Wala naman akong dahilan lumabas. Alam ko. May anak akong mag-iisang taon na. Wala akong rason para umalis. Kaya nga may inumin doon. Dapat sana ay... Bakit ka umalis? Hindi ko alam, malaking pagkakamali yon. Kaya nga hindi ako dapat uminom. Kasi hindi ko kayang dalhin ng alak kapag malakas ang iniinom ko. At kapag nariyan na, hindi ko alam kung paano tumanggi kapag nariyan na. Ibig kong sabihin, tumigil ka naman, di ba? Sa tingin ko, alam mo, tinamaan mo yung mga tao, pero hindi mo alam kung gaano kasama yun. Hindi ko maalala na may tinamaan akong tao. Nalaman ko lang nung sinabi ng mga pulis. Yung mga airbag mo, nag-deploy ba yung mga airbag mo? Sabi nila, walang na-deploy na airbag. Sabi nila, wala. Sige. Ibig kong sabihin, hindi ko alam kung maniniwala sila. Lagi mong sinasabi na hindi mo alam kung bakit ka umalis o ano ang nangyari. Nawalan talaga ako ng malay. Kailan? Hindi sapat para kunin mo ang susi mo at magmaneho palayo sa iyo at dumaan sa 76 at Good Hope. Yun. Nangyayari yon kapag nawalan ako ng malay at hindi ko alam ang nangyari. Malamang mabigat ang ginawa niya dahil kinasuhan siya ng 6 na felony. Kinabukasan, Setyembre 23, bumalik siya sa interrogation room at kinausap ang isang investigador ng sunog. Naalala mo ba na nangyari yun kahit papaano? Umiinom na kami ng beer noon. Di ko alam, magdadala pala sila ng malalakas na alak. Pero nagsimula kaming uminom noon mga alas 9. At nagsimula na kaming uminom ng sunod-sunod. Sabi namin, double shots. Sige, sino-sino ang nandun nung oras na yon? Yung pinsan ko, nanay ko. Hindi umiinom ang nanay ko, kapatid ko at pinsan ko. At anak ko at kapatid kong babae. Sige, may naalala ka bang mahalagang nangyari sa parang Wala. may pagbabago ba sa plano na gawin ang isang bagay o pumunta sa lugar? Karaniwan, ganun yun. Lahat kami, ako nananatili lang ako sa bahay, sila uuwi rin at maglalaro kami, maglalagin kami sa Xbox at maglalaro kami ng online na laro ng sabay-sabay. Oh. Yung iba pang tao tulad ng mga kasama mo? Oo, dati kaming naglalaro ng Fortnite ng pinsan ko, pero ngayon Call of Duty na lang. Sige, kaya madalas ganyan ang nangyayari matapos ang pagtitipon ng pamilya. Oo, May kakaiba bang nangyari nung Sabado ng gabi? oo. Hindi ko alam ang nangyari, nawalan ako ng malay. Ilang beses ka na bang nawalan ng malay sa buong buhay mo? Kapag umiinom ako ng malakas na alak, madalas akong nawawalan ng malay. Gaano mo kadalas gawin yon? Minsan 1 beses sa 1 buwan. Sige, alam kong medyo matagal na pero sa nakaraan mo nagkaroon ka ng ilang problema sa alak. Matagal na. Matagal na akong di umiinom dahil may bunso na akong anak. Oo, nakikita naman na wala ka nang naging problema tungkol sa ganong bagay, yung alak na... Sinabihan ko ang project officer ko na kailangan kong magpa-assess dahil dumami ang pag-inom ko ng beer.
At bihira lang yung malalakas na alak. Kaya nagpa-schedule ako ng appointment para sa Martes bukas para magpa-assess tungkol sa alak. Anong mangyayari doon? Probation ka ba? Sige. Tinutulungan ka ng project officer mo ayusin yon. Ano naman ang nangyayari sa alcohol assessment? Hindi ko alam, tinitingnan nila ako. Matagal na rin akong hindi nagpa-assess or nagpa-alcohol assessment. At doon ako nanatili sa Madison. At noon, pinasali nila ako sa 2 magkaibang programa dati. Nung kailangan kong tumawag araw-araw, kapag lumitaw ang kulay ko, kailangan kong mag-drug test sa harap nila. At pagkatapos isa pa ay isang pribadong session kasama ang isang tao, parang therapist. Isang taong lisensyado para tulungan ka sa mga ganong bagay. Oh, Nakita ang puti mong akura sa lugar ng aksidente kasama ka. Pagkatapos, dumating yung nanay mo at may kinuha kang gamit dito. Naalala mo bang nagmaneho ka ng kotse mo? hindi. Hindi. Hindi ko maalala na umalis ako ng bahay. Kaya, oo, wala talagang pumapasok sa isip mo mula nung nag-usap kayo ni Chris. Pag nawalan ako ng malay, wala talaga akong natatandaan. Wala man lang kahit kaunting piraso, kahit kaunting... Gusto ko lang lutasin. Yeah. Okay. Sige, kaya binibigyan ka namin. Kahit na isang araw na ang lumipas, binibigyan ka pa rin namin ng pagkakataon ngayon na pag-usapan ulit ito pagkatapos mong makausap si Chris. Mag-isip, baka sa pag-uusap ninyo ni Chris, may mga piraso ng alaala na bumalik sa'yo. Oh, hindi ko talaga maalala. Madalas na nangyayari sa akin yan. Nagkaroon na ako ng away sa pamilya ko dati. At sila pa ang nagsabi sa akin kung ano ang nangyari. Oo, malamang may hindi ka nakilala. Sinasabi pa nila kung paano ka umasta, di ba? Oo, madalas nangyari yun. Kaya ayoko talagang uminom. At masama pa, kasi kapag nagsimula na akong uminom, parang hindi ko na mapigilan. Sabi nila tawag doon ay binge drinking, no? Oh. Sabi nila may namatay, no? Hindi ako makapaniwala na may nangyaring ganon. Oh. Hindi ko pa naranasang manakit ng kahit sino sa buong buhay ko. Nagkaroon ng aksidente at may 2 tao na nabangga. Ayos lang ba yung isa pang tao? Ako, base sa nabasa ko habang nasa ospital o kailangan nilang pumunta sila sa ospital pero hindi ako sigurado sa mga tinamo nilang sugat. Sa palagay ko ayos sila, wala rin akong ibang narinig. Mukhang wala naman silang matinding sugat kaya sa tingin ko magiging ayos sila. Nakaiwas si Stephanie Stykes sa paglilitis sa kasong ito. Noong Abril 2025, umamin siyang guilty sa 4 sa 6 na kaso. Pagpatay dahil sa pagmamaneho ng lasing, paggamit ng sasakyan, hit and run na nagresulta sa pagkamatay at pagmamaneho habang lasing. Noong Hulyo, hinatulan siya ng hukom ng Milwaukee County Circuit Court ng 28 taon sa kulungan. Iniulat na umiiyak siyang humarap sa pamilya Dunmore at sinabing masakit sa kanya na siya ang naging dahilan ng malungkot na insidente. Taos puso siyang humingi ng paumanhin. Pero muling nagkaroon ng trahedya sa pamilya Dunmore ilang linggo matapos silang makakuha ng kaunting katarungan sa hit and run. Si Delisha Dunmore ay binaril at napatay sa Milwaukee. Sinabi ng kanyang ina sa news station Fox 6, ang mga kalsada ng Milwaukee ay labis ng kumuha mula sa aming pamilya. Manhid na ako, siguro nasa survival mode na lang ako ngayon. 2 beses ko na itong magsusulat ng obituary para sa isang taong wala pang 25 taong gulang. Ayon sa mga ulat, ang pumatay kay Delisha Dunmore ay hindi pa rin nahuhuli at wala pang naaaresto para sa kanyang pagpatay. Si Stephanie Stykes ay nagsisilbi ng sentensya sa Tasheta Correctional Institution sa Wisconsin. Salamat sa panonood ng episode na ito ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner.